pangako ni Rian, ginawa niya ang kanyang makakaya upang mabigyan ng hustisya ang kahayupang sinapit ng kanyang nobya. Kumuha siya ng isang pinakamagaling na abogadong kilala niya upang hawakan ang kaso ni Liza, at ayon sa paunang investigasyon, natutukoy agad ang dalawa sa mga dumukot kay Liza sa tulong ng CCTV na nakalap nila. At ngayon, kasalukuyan na itong hawak ng mga pulis dahil sa galit ni Liza. Agad niyang sinugod ang mga ito at pinagsasampal. Inawat naman siya ng mga taong naroroon. Ganon din si Rian at ang kanilang abogadong si Harry. At upang pakalmahin, pinakausapan na muna ni Rian si Mami na ilayo ang kanyang nobya doon dahil makakasama ito sa kalusugan nilang dalawa ni Baby. Ako ang kakausap. Matapang na pahayag ng isang Rian matapos sabihin ng mga pulis na ayaw magsalita ng mga suspect tungkol sa mastermind ng krimeng ginawa ng mga ito. Rian, hindi maganda yung idea na yan. Tsaka bawal yan habang umuusad ang kaso. Babala ng abogadong si Harry. Kung hindi kayang paaminin ng mga pulis ang dalawang rapist na yan, ako ang gagawa. At hindi mo ako mapipigilan, attorney. Napalabas na lamang ito ng isang malalim na buntong hininga dahil wala rin naman siyang magagawa. Buo ang loob nito at kilala niya si Rian. Gagawin nito ang lahat ng gusto kung saan manang-mana sa maimpluwensyang ama nitong si Greg. Sabihin niyo sa akin, magkano ba ang ibinayad sa inyo ng daddy ko para gawin niyo to sa babaeng walang kalaban-laban? Mariin itong pahayag. Ano? Wala ba kayong mga dila para hindi kayo magsalita? O baka gusto niyo putulin na lang natin ang mga yan para tuluyan na kayong hindi makapagsalita? Nanatili pa rin ang mga itong walang imik habang patingin-tingin sa isa't isa. Ipapaalala ko lang sa inyo na anak ako ng isang Greg Ramos. Anak ng isang halimaw. Naiintindihan niyo? Ako mismo ang maghuhukay ng libingan ninyong dalawa kapag hindi kayo nagsalita. Dad! Dad! Halos umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng kanilang palasyo dahil sa labis na paggagalaitin nito. Rian, ano? Bakit ka nagkakaganyan? Ano nangyayari sa'yo? Nasaan ang magaling mong asawa, Ma? Nasaan siya? Nasa taas. Ano bang pinagsasabi mo, anak? Ano bang problema ninyong mag-ama? Problema? Sobrang laki ng problema, Ma. Kaya ilabas mo na yung hayop mong asawa. Rian! Isang malakas na sampal ang tinamo nito mula sa kanyang ina. Ngunit hindi niya ito ininda. Bagkus ay matapang pa rin itong hinarap ang kanyang ina at pinasadahan ito ng nakakatusok na mga tingin. Dad! Bumaba ka dyan! Ako ang harapin mo! Tayo ang magtoos! Hey! Hindi ko alam na ganyan ka pala kapag nagwawala, anak. What's wrong? Bakit ka galit na galit? Kalmado nitong sabi habang pababa ng hagdan. What do you expect, Dad? Matutuwa ako sa ginawa mo kay Liza? I don't know what is you're talking about, Iha. Hindi mo na ugali ang namimintang. Tama na, Dad.
Huling-huli ka na. Umami na ang mga rapist na hinired mo. At ikaw ang tinuturo nilang mastermind sa paggagahasa kay Liza. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Yes, Ma. Tama ang narinig ninyo. Ang hayop lang naman ito. Ang isa sa mga gumahasa kay Liza. Rian, tama na. Huwag kang magsasalita ng ganyan sa daddy mo. Bakit, Ma? Hindi ba talaga yun kayang gawin ni Dad? Ilang maid na ba natin ang nirape ng hayop na yan? Biglang natigilan ang kanyang ina na si Elise. Wala kang karapatan para pagsabihan ako ng ganyan, Rian. Anak lang kita. Oo, anak mo ako. At habang buhay ko yung pagsisisihan kung bakit sa dinami-raming tatay sa'yo pa ako nanggaling. For all these things, nirespeto pa rin kita kasi kahit balik na rin ang mundo, ikaw pa rin ang ama ko. Pero pati si Liza, bakit pati ang taong pinakamamahal ko pa? Alam mo ba na dinadala ngayon ni Liza ang bunga ng kahayupan mo? Kayo na mga hangal ang kaluluwa. Demonyo ka, Dad. Demonyo ka! Walang nagawa si Greg nang bigla na lang pumasok ang mga kapulisan at siya ay pinusasan. Nagtatangis ang mga ngipin nitong nakipagtitigan sa dagngingit-ngit sa galit niyang anak. Mabibigyan na sa wakas ng hustisya ang ginawa nila sa'yo, Lablab. Pagbabayaran ni Daddy ang kasalanan niya sa batas. Salamat, Lablab. Salamat, Attorney. Mangiyak-ngiyak itong yumakap sa kanya. Patid niya ang sakit na nararamdaman nito. Masakit man para kay Rian na ipakulong ang kanyang sariling ama. Ngunit ito ang nararapat. Mabilis na umusad ang kaso hanggang sa dumating ang araw na kanilang pinakahinihintay. Tuluyan na ngang nahatulang guilty ang kanyang ama kasama ang 6 pa nitong kasama sa kasong rape. Kaya naman walang mapaglagyan ang kasiyahan nilang lahat dahil sa wakas ay nabigyan rin ng hustisya ang nangyari kay Liza. Nagpaabot naman ng paumanhin si Elise dahil sa nangyari. Hindi man maibalik ang nangyari o matulungang maghilom ang mga karahasang ginawa ng kanyang asawa. Ang importante ay sang-ayon siyang pagbayaran ni Greg ang nagawang kasalanan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit namulat ang kanyang mata sa kawalang hiyaan nito noon pa man. Hindi niya lubos akalain na kailangan pang mangyari ang lahat ng ito dahil sa tagal niyang pagbubulag-bulagan. Ngunit ang mahalaga ay natuldukan na rin sa wakas ang kasamaan nito. Sa ngayon, unti-unti nang nakakabangon si Liza sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Alang-alang sa mga taong nagmamahal sa kanya, higit na roon kay Rian na hindi siya iniwan at sa magiging baby nilang dalawa. Siguro nga may dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng bagay sa buhay natin. Maganda man o ito o masama, ngunit lahat ay napagkukuhanan natin ng aral at panibagong inspirasyon. Ang pag-iibigang Rian at Liza ang nagpapatunay na kahit gaano pa kabigat ang dagok na darating sa ating buhay, lilipas at lilipas din ang lahat ng ito. Madapa man tayo ng ilang beses dahil sa mga taong walang ginawa, kundi ang hilahin tayo pababa. Minsan, ito pa ang dahilan
kung bakit tayo nasisira. Pero ang mahalaga, huwag tayong sumuko. Ipaglaban natin ang ating karapatan, lalo na kung inaapakan na ang ating buong pagkatao. Sobrang madami na ang nangyari. Ilang buwan na rin ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nakaka-move on ang kuya niyang si David. Nanatili itong walang gana sa buhay simula nang tuluyang nawala si Rian sa kanya. Kaya naman malaki ang ibinagsak ng katawan nito. Halos hindi nga ito makilala sa bago nitong hitsura. Kung kaya't ganoon na lamang ang dagok na kinakaharap na mag-anak, lalo na si Sarah, na hindi maiwasang wag sisihin ang kanyang sarili sa mga nangyari. Dahil dito, pinili niya na muna ang desisyong dumistansya kay Tansh. Mas maigi nang lumayo sa lahat ng bagay o tao na mag-uugnay kay Rian. Galit siya rito, at mahirap itago ang katotohanan iyon sa kanyang kalooban. Masakit man at mahirap, pero kailangan niya itong gawin alang-alang sa kanyang kapatid. Minsan isang araw, hindi niya inaasahang sasadyain siya ni Tansh sa isang site, kung kaya't ganoon na lamang kanyang pagkabigla nang makita ito. Anong ginagawa mo dito, Tansh? Hindi ka dapat nagpupunta ng basta-basta na lang dito sa site. Masyadong delikado. Mahinahon niyang pagkakasabi habang iwas ang kanyang mga tingin. Gusto lang naman kitang makausap. Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ko alam kung okay ka lang ba o kung ano nangyari sa'yo. Okay lang ako, Tansh. Busy na ako sa trabaho. Tugon niyang nagpatuloy sa paglalakad habang hawak ang malaking blueprint. Hindi ka okay. Alam ko. Hindi mo ko iiwasan ng ganito kung okay tayo. Sa wakas ay nasabi rin niya ang kanyang saloobin. Tansh, mabuti pa umuwi ka na. Madami pa akong gagawin. Sarah, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Kung anong kasalanan ko sa'yo. Tungkol pa rin ba to sa nangyari sa kuya mo? Walang naging umik si Sarah. Katunayan, ay mas lalo lang itong nag-iwas ng paningin. Pasensya ka na kung bakit best friend ko ang nag-cheat sa kuya mo. Kung bakit best friend ko rin ang dahilan ng pagkalumpo niya. Di ba yun naman talaga ang totoo? Naghahanap kayo ng masisisi sa lahat ng mga nangyari. At isa na ako doon, tama ba? Nagpakawala lamang si Sarah ng isang malalim na buntong hininga. Akala ko pa naman kaibigan ang turing mo sa akin. Hindi naman pala. Ang babaw mo, Sarah. Pagkasabi niyon ay dali-dali na siyang umalis, na sinundan lamang ng tingin ni Sarah. Masyadong malungkot ang buong araw na iyon para kay Tansh. Gustuhin niya man itong intindihin, ngunit hindi niya magawa dahil sa kababawan nito. Naisip niya kung ayaw sa kanya ni Sarah. Kailanman ay hindi niya ipagsisiksikan ang sarili niya sa taong ayaw naman sa kanya. Ate, okay ka lang? Nag-aalalang saad ng kanyang kapatid na si Cindy. Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka naman?
Kamusta kayo ni Beth? Bag-iiba nito ng usapan habang pilit tinatago ang tunay na nararamdaman. Hindi lingid sa kaalaman ni Tansh ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Beth. Hindi siya tutol sa pag-iibigan ng dalawa. Malawak niya itong inintindi at sinuportahan, alang-alang sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Okay naman ate, masaya. Tsaka ang babait ng pamilya ni Beth. Kaya wala naman kaming gaanong problema. Maliban lang sa isang bagay. Oh, ano naman yun? Akala ko ba okay kayo? Okay naman talaga kami ate. Kaya lang yung babaeng nililigawan niya bago naging kami, nagpakamatay. Ano? Diyos ko. Oo ate. Kaya nga sobra kami nakokonsensya. Lalo na si Beth. Iniisip niya nga nakasalanan niya ang lahat. Nasaktan kasi talaga ito noong nalaman ni Nicole na kami na ni Beth. Kaya yun. Wala lang isang linggo na balitaan na lang namin patay na siya. Nakakalungkot naman ang nangyari sa Nicole na yan. Pero hindi tama na sisihin ni Beth ang kanyang sarili. Desisyon yun ni Nicole. At wala siyang kontrol doon. Yun nga din ang sabi ko sa kanya ate. Pero wala eh. Pinapatay pa rin siya ng kanyang konsensya. Nag-aalala na ako sa kanya ate. Halos hindi ko na siya makausap ng maayos dahil lagi na lang siyang walang imik. Hayaan mo. Susubukan kong kausapin siya. Huwag kang mag-alala. Maayos din ang lahat. Salamat, ate. Sa kabila ng sama ng loob kay Sarah, hindi pa rin makuha ni Tansh ang ipagsawalang bahala ito. Kung kaya't sa tulong ng katauhan ni Tali, ay kinamusta niya ito. Akala niya ay hindi rin siya nito re-replyan, kung kaya't gano'n na lang ang tuwa niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Walang pag-alinlangan niya itong sinagot. Hello? Kamusta? Buti na patawag ka. Akala ko tuluyan ka ng kinain ng alien. Narinig niyang napatawa ito ng bahagya. Ikaw, kamusta ka na? It's been a long time bago ko narinig ulit ang boses mo. Alam ko, akala ko hindi ka na magpaparamdam. Nung huli niya kasing text, ay hindi siya nag-reply. Ito ang mga panahong inis na inis siya rito. Sorry na. Oo. Busy lang ako. Alam mo naman, negosyante. Ikaw ba? Ikaw naman ang kamusta? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Is it okay to say I'm not okay? Agad na sumeryoso ang mukha ni Tansh mula sa kabilang linya. May problema ka ba? Mas masarap sanang makipagkwentuhan kung makikipagkita ka sa akin. Segue ni Sarah na ikinangiti naman ni Tansh kung pwede nga lang sa isip-isip niya. Kahit papano ay nakatulong ang pakikipag-usap niya kay Tali. Bagamat hindi niya ito nakikita pero magaan ang loob niya rito. Hanggang sa isang araw bigla niya na lang itong naisipang tawagan habang siya ay nasa grocery. Hey, nasan ka? O bakit? Napatawag ka yata. Wala. Naalala ko lang kasi yung paborito mong canned goods. Yung sinabi mo sa akin. Kapag ito hindi masarap, pababayaran ko talaga sa'yo to.
Ay, grabe siya. Magugustuhan mo yan, sure ako. Nasa groceries nga din ako ngayon eh. Wala na kasi makakain sa bahay. Ah, talaga? Saan ka? Ani Sarah, habang pabalik sa dinaanan niya. Nandito nga sa supermarket, namimili. Ikaw ba? Nasaan ka? Nagsalubong bigla ang mga kilay ni Sarah nang makita kung sino ang babaeng may hawak ng dilata habang may kausap sa cellphone. Uy, hello? Nandyan ka pa ba? Oo, nandito ako. Sa likod mo. Ewan ko sa'yo. Pagsasawalang bahala ni Tansh. Ngunit gano'n na lang ang paglaki ng kanyang dalawang mata nang mahagip ng kanyang paningin si Sarah. Uy, hello? Nandyan ka pa ba? Oo, nandito ako. Sa likod mo. Ewan ko sa'yo. Pagsasawalang bahala ni Tansh. Ngunit gano'n na lang ang paglaki ng kanyang dalawang mata nang mahagip ng kanyang paningin si Sarah. Sarah? Hindi ko alam na nandito ka pala. Kamusta? Ikaw si Tali? Ha? Ano sabi mo? Matagal mo na pala akong niloloko, Tansh. Hindi ko alam po anong pinagsasabi mo, Sarah. At dahil ayaw nitong umamin, pinindot niya ulit ang call kung kaya naman mabilis nag-ring ang cellphone ng kanyang kaharap. I'll go ahead. Kinakausap pa kita, Tansh. Bakit mo ba ito ginagawa? Sarah, ano ba? Nasasaktan ako. Aniya dahil sa mahigpit itong pagkakahawak sa kanyang braso. Sagutin mo ako, Tansh. Hindi ko nga alam pinagsasabi mo, Sarah. Huwag ka na magkaila. Huling-huli ka na. Sino ka ba talaga, ha? Tansh? Tali? O baka naman ikaw din yung stalker na nagpapadala sa akin ng bulaklak? Oo. Ako nga ang lahat ng iniisip mo. Halos hindi makapaniwala si Sarah sa mga nalaman. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya, magagalit, o matatakot. Hindi niya namalayang naglaho na pala ito sa kanyang harapan. Dahil sa nangyari, tuluyan nang nawala ng mukha si Tansh upang magpakita kay Sarah. Nagawa niyang i-block ang lahat ng contacts nila dahil hindi niya alam ang gagawin kung sakaling kumprontahin siya nito. Isang araw, gaya ng ipinangako sa kapatid, ay kinausap niya si Beth. Kamusta niya ito, maging ang relasyon nila ng kapatid. Sinabi ni Cindy sa akin ang lahat, kaya alam kong may pinagdadaanan kayong problema. Pasensya na po, Ma'am Tansh, kung pati kayo nadadamay sa problema namin ni Cindy. At hindi ko po maipagkakailang na aapektuhan din po ang trabaho ko. Pasensya na po talaga. Napag-isip-isip po sanang mag-resign. Beth, matagal ka na dito sa shop. Mahihirapan akong bitawan ka. Pero kung buo na ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Alam na ba ito ni Cindy? Hindi pa po, Ma'am Tansh. Hindi ko nga po alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Beth,
mas mabuti ko mag-usap na muna kayong dalawa bago ka magdesisyon. Ipaintindi mo sa kanya ang sitwasyon. Kahit pasaway ang kapatid ko, sigurado akong malawak ang pag-iisip niya at siguradong maiintindihan ka niya. Salamat, Ma'am Tanch. Matapos ang kanilang pag-uusap ay lumabas na si Beth sa office. Tsaka naman ang pagpasok ng hindi niya inaasahang bisita. Walang iba kundi si Sarah. Sarah, anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mag-usap, Tanch. Sorry pero may pupuntahan kasi ako. Next time na lang tayo mag-usap. Maagap niyang tugon na tinungo ang pintuan na agad namang hinarangan ni Sarah ang doorknob. Walang lalabas sa kwartong to hanggat hindi tayo nakakapag-usap, Tanch. Kaya please, itigil mo na yung kakaiwas sa akin. Dahil hindi ako titigil. Alam mo yan. Bakit mo ba ako pinapahirapan, Sarah? Ha? Bakit? Pinapahirapan mo rin naman ako Mas lalo ka nang hindi nawala sa isip ko simula nang malaman ko ang totoo. Tahimik itong nag-iwas ng tingin. Tanch, may pinagsamahan naman tayo, di ba? Kahit papaano naging magkaibigan naman tayo. Kaya please, ibigay mo naman sa akin ang karapatang malaman ang totoo. Hindi ko naman talaga sinasadyang magpanggap bilang tali. Kaya lang wala akong choice, di ba? Di ko naman maamin na ako yung nagpapadala sa'yo ng flowers kasi nahihiya ako. Na-crush mo ko? Bigla naningkit ang mata nitong tiningnan siya. Bakas kasi sa mukha ni Sarah ang mapagbirong ngiti. Pasensya na kung nagalit ako noong una kong nalaman. Nabigla lang ako. Paano ba naman kasi hindi ko alam na crush mo din pala ako. Ano pinagsasabi mo? Crush din kita, matagal na. Ang cute mo kaya. Tigilan mo nga ako, Sarah Garcia. Totoo, di ako nagbibiro. Pero kung may dapat akong ihipan na sorry, yun ay kung bakit ako tumistansya. Akala ko kasi yun ang makakabuti para umiwas sa mga hindi magandang nangyari. Wala yun. Wala naman ako magagawa eh. Tsaka naiintindihan ko naman. I'm sorry, Tanch. Pasensya na kung naging selfish ako. Bigla na lamang napalunok si Tanch nang hawakan nito ang kanyang kamay. Pero pwede naman tayo magsimula ulit, di ba? Tsaka hindi mo pa sinasabi kung bakit mo ako crush. Tuluyan na ngang napangiti si Tanch habang magkatinginan pa rin silang dalawa. You mean, okay lang sa'yo na crush kita? Oo naman. Tanch, kahit naman hindi natin aminin sa isa't isa, malinaw na babae din ang gusto natin. Kaya bakit naman sa akin hindi magiging okay? Di ba nga, crush din kita. Lalo lang lumawak ang ngiti sa mga labi ni Tanch. Ngayon niya lang ito ulit naramdaman, na inaakala niyang hindi niya na mararamdaman kailanman.
kahit naiilang pa rin sa nangyaring aminan, ay masaya pa rin namang nagkape ang dalawa. Ito na kaya ang simula ng panibagong yugto ng kanilang love story? Sa wakas ay hindi niya na kailangan pang magpanggap at ngayon malayo na siyang iparamdam ang kanyang damdamin para kay Sarah. Guminhawa rin sa wakas ang matagal ng paninikip ng kanyang dibdib sa tuwing nakikita si Sarah. Isang araw ay nagising na lang siyang punong-puno ng bulaklak ang bahay nila. Oh ate, gising ka na pala. Welcome to Encantadia! Natatawang biro ng kanyang kapatid na si Cindy. Teka, saan ba galing mga bulaklak na to? Bakit ang dami? Sinabi mo pa ate, mukhang binili na yata ni Architect Sarah ang buong flower shop. Napahagikik tuloy siya sa inasal ng kapatid. Minabuti niyang lapitan ang mga ito at inamoy-amoy. Naku, may buyog pang sunflower na to oh. Ang sweet talaga. Kasali yata to sa package ah. Iba talaga si Architect. Baliw. Ate, madami naman to. Benta kayo natin ng iba. Sira. Maligo ka na nga at baka malate ka pa. Nagsasuggest lang eh. Tawang ko sa'yo. Sana all. Pahabol nito habang papasok na ng banyo. Iiling-iling na lamang siyang sinimulang ayusin ang mga ito. Hindi maitago ang ngiti ni Tansh dahil sa mga ipinapakitang kaswitan ng isang Sarah Garcia. Hindi niya inaasang magkakatotoo ang mga akala niya hanggang sa panaginip lamang na ang babaeng hinahangaan niya lamang noon, ngayon ay tinuturing siyang prinsesa at mahalaga. Kasalukuyan silang nasa isang fine restaurant. Dito siya dinala ni Sarah bilang kauna-unahang dinner date nilang dalawa. Gaya na inaasahan, hiningi nitong maging bahagi ng kanyang buhay. Ipinakita nito ang sinseridad sa nararamdaman para sa kanya. Hindi naman maitago ni Tansh ang kanyang nadarama sa mga oras na iyon at wala rin siyang dahilan upang hindi ito bigyan ng pagkakataon. Sa araw din na iyon ay sinagot niya si Sarah at naging mag-opisyal na magkasintahan silang dalawa. Wala naman paglagyan ang tuwa sa loob-loob ni Sarah dahil sa pagkakataong binigay ni Tansh sa kanya. Pangako ko sa'yo na hindi ka magsisisi sa chance na binigay mo, Tansh, dahil patutunayan ko sa'yong malinis ang intensyon ko at wala akong ibang gustong gawin kundi ang pagsilbihan ka at mahalin. Thank you, Sarah, dahil dumating ka sa buhay ko. Lalo na sa pagtanggap mo sa amin ng anak ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay dinampian ito ng halik ang kanyang kamay. Sa mga oras na yon, tila nawalan sila ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanila o kung ano man ang sasabihin ng mga ito. Ang pag-iibigang Tansh at Sarah ang makakapagsabing sa lahat ng tagu-taguan, sa dulo ay may matatagpuan. Hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliin dahil may sarili itong perfect timing. Kung hindi man ito dumating sa ngayon, marahil ay may tamang panahon. Ang paghihintay ay may akibat na tagumpay.
Minsan ay pag-asa, minsan naman ay bagong inspirasyon, at minsan rin ay pag-ibig. Lahat ng mga bagay sa buhay natin ay bigla na lang dumadating. Pero ang importante, handa ka at bukas ang pusong yakapin ang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang araw, gaya ng pinangako ni Beth kay Tanch, pinaalam niya kay Cindy ang planong pagre-resign. Nagalit ito syempre, dahil para sa kanya, hindi naman ito ang solusyon sa problemang kinakaharap nila. Cindy, intindihin mo naman sana ako. Ngayon lang to. Ano ngayon lang to? Ilang linggo ka nang ganyan, Beth. Hindi na nga tayo nakakapag-usap ng matiwasay. Hindi tayo nagkikibuan, lagi naman tayo nag-aaway. Napapagod na ako. Pasensya na. Siguro tamang magpahinga na muna tayo. Anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Cindy, I'm sorry. Pero kailangan ko muna ng space. Gusto kong makapag-isip. Mag-isip ng ano? Kung tama bang minahal mo ako? Kung tama bang ako ang pinili mo? Dahil hindi na tayo nagkakaintindihan. Gusto ko munang mag-isa, Cindy. Okay. Madali naman akong kausap eh. Pwede ka na umalis. Go! Pagtataboy nito, na agad namang ginawa ni Beth ang paglisan. Pakiramdam tuloy ni Cindy ay napaka-worthless niyang tao. Dahil ganun-ganun na lang siyang iniwan at hiniwalayan nito. Naisip niyang, deserve ba niyang tratuhin at saktan ng ganito? Unti-unting namuo ang puot sa kanyang dibdib. Walang kasing sakit ang nararamdaman niya sa ngayon. Naisip niya na baka hindi talaga siya minahal ni Beth. At baka pinili lang siya nito dahil sa may nangyari sa kanila. Ang tanga-tanga niya. Hindi niya man lang pinahalagahan ang kanyang sarili. Kaya gano'n na lang ang pananakit na ginawa ni Beth sa kanya. Hindi alam ni Cindy ang kanyang gagawin. Kung paano maghihilom ang sugat sa puso niya. Isa lang ang sinisiguro niya. Ang kahit kailan, hinding-hindi siya maghahabol at magmamakaawang piliin at mahalin. Sinikap ni Cindy ang mag-move on. Mahirap pero kailangan niyang labanan ang nararamdaman. May pagkakataong nais niyang tawagan si Beth upang kamustahin, pero mas pinili niyang sawayin ang sariling kagustuhan upang ipakita ritong hindi ito kawalan. Naging madalas ang paglabas niya. Hinakayat niya rin ang sariling kumilala ng iba. Dahil sa pag-aakalang ito ang makakatulong sa kanya. Hanggang sa nakilala niya si Luna. Minsan niya na itong nakita sa kung saan ngunit hindi niya na matandaan. Hey, are you okay? Mukhang lasing ka na. Tama na yan. Saway nito sa kanya. Ito ang pangalawang labas nila kasama ang mga barkada. Broken din itong kagaya niya. Kaya naman mas naiintindihan nila ang isa't isa. Oo, di pa kaya ako lasing. Okay lang ako. No, lasing ka na. Mabuti pa, iuuwi na kita. Saan ka ba nakatira, ha?
Gusto ko pang uminom. Drawing naman to. Naging mapilit si Cindy. Pero hindi ito umubra sa lakas ni Luna. At dahil nga sa lasing na siya, ay unti-unti na rin siyang nawala ng lakas. Alam mo, kung ganyan ka palagi, mas lalo kang hindi makakapag-move on. Hindi mo lang pinapahirapan ang sarili mo, kundi pinaparusahan. Baka nga nakalimutan ka na ng ex mo tapos ikaw, nagkakaganyan ka pa. Maawa ka naman sa sarili mo. Kung ako sa'yo, mag-unwind na lang tayo. Pumunta tayo sa malayo. Mas masarap kayang huminga sa nature. Ano sa tingin mo? Uy, saan mo ba gusto? Aniyang tinapunan ito ng tingin. Tulog na pala ito at nakanganga pa. Napangiting umiling-iling na lamang siya dahil hindi niya alam kung saan ito iuuwi.